Mga tanong na hindi talaga nawawala during employer and brokers interview bound papunta dito sa Hong Kong for a domestic helper. So isa ka ba sa kinakabahan or natatakot paano maselect kaagad ng employer or paano makapasa sa brokers interview? Mga bebe loves, para sa iyo ang video na ito. And kung interesado ka, ayan, mag-intro muna tayo. Let's go, girls. Every day I'm shuffling. And kung gusto nyo, no, ang copy nito, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. And welcome back sa aking YouTube channel mga kababy loves. Grabe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel and pakiclick na rin ang notification bell button at hit all para ma-update kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So mga kababy loves, mag-share ako sa inyo ng tips, no? Mga kababy loves, paano tayo maselect kaagad ng mga employer dito sa Hong Kong. So ito na nga. Ano bang mga kaganapan ang nangyayari during employer's interview? So ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yung mga tanong talaga, no, na kadalasang tinatanong, hindi nawawala during nag-i-interview yung mga amo. So ang i-share ko sa inyo ay based sa aking experience, mga kababy loves, no. Kaya naman, kung hindi tayo magkapareho ng experience, grabe, mag-comment ka lang dyan kung ano yung nagiging experience mo dito sa baba ng video na ito. Grabe, comment lang kayo dyan kung ano yung mga na-experience nyo sa mga andito na sa Hong Kong, ha. And sa mga paparating pa lang yung mga interview nila, grabe, magtanong or mag-comment kayo ng mga gusto nyong itanong dyan sa ating comment section at sasagutin ko yan mga kababy loves, no? Kung ano yung mga kaya kong sagutin. Ayan, grabe. So ano nga ba ang mga nangyayari kapag nag-interview yung mga employer, no? Employer dito sa Hong Kong. So ito mga kababy loves, based sa aking experience noon, no? So ano nga ba ang unang tanong na hindi talaga nawawala kapag sila ay nag-interview? So ito na nga. Ang unang tanong, so share ko rin ha na kapag may nakapili sa inyong employer, nagbe-base yan sila sa inyong resume. So wag kayong kakabahan, wag kayong matakot, no, sa interview. Kasi ang itatanong sa inyo kung ano yung talagang nakalagay doon sa inyong resume, doon yan sila magbe-base ng mga question nila mga kababy loves. Galing yan lahat sa inyong resume. Lalong-lalo na yung mga background nyo, ha, wag na wag nyong kalimutan yung mga isinulat nyo doon sa inyong resume, kung ano yung mga nakalagay na mga petsa, tandaan nyo yun. Kasi mostly yun rin ang tinatanong nila, kailan ka nag-umpisa magtrabaho sa inyong previous employer at kailan ka natapos. So hindi talaga yan nawawala. Tinatanong talaga yan ng mga employer, mga kababy loves, no, kapag usapang background na. Kasi kadalasan dito kasi sa Hong Kong, ang kinukuha nila is yung mga may experience. Hindi talaga sila kumukuha ng walang experience, mga kababy loves, no. Yan din mga kwento-kwentuhan ng aking dito, amo. So ayun siya mga kababy loves, no. Huwag kayong matakot or kabahan, no, sa interview kasi based lang po sa inyong resume ang itatanong sa inyo. So, ito, mag-start tayo. Unang-una, swerte mo, ayan, share muna ako sa inyo ha, para may konting idea kayo bago tayo magpatuloy sa ating Q&A. Kasi yung Q&A mga kababy loves, no, ito, may ipakita ko sa inyo, ayan. Mamaya babasahin ko sa inyo para mas mapabilis at explain ko na lang, pagkatapos kong basahin, explain ko na lang para mas mapabilis ang ating or aking pag-share sa inyo, no, mga kababy loves, no. Mas maganda kung basahin ko na lang at dahil para maunawaan nyo talaga. So ito siya mga kababy loves. Tips muna ang i-share ko sa inyo. Unang tips is, mga kababy loves, hindi lang isang tips na ibibigay ko, kundi medyo marami-rami to. Na lang natin sa oras ng ating video, kung ano yung makakapasok ng mga tips, yun na yun. So, grabe, kaya kung ako sa'yo, tapusin mo itong video na ito, baka yung inaantay mong tips ay nasa huli.
Ayan, paano kapag mag-skip ka, hindi mo na marinig or makita ang gusto mong tips na makita or marinig mula sa akin. So, ito siya mga ka-baby loves. Unang tips is, ang maganda kapag nag-interview yung mga employer kapag sila ay unang nagpakilala bago ikaw. So, ano ba ang yung unang sinasabi talaga or tinatanong or ayan, gustong iano ng amo sa atin kapag sila ay nag-i-interview? Unang-una is tell me about yourself. Yan talaga unang sinasabi. Pangalawa or yes, mga ka-baby loves is introduce yourself. Diyan lang talaga sa dalawang yan. Tell me about yourself, introduce yourself. Yan ang unang sasabihin sa inyo. Ang swerte mga ka-baby loves is yung unang nagpakilala yung mga employer. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag sila yung unang nagpakilala mga ka-baby loves, makakuha ka kasi ng idea doon sa mga sinasabi nila or paano sila magsalita. Makakuha ka ng konting idea or example or doon makakuha ka ng good energy. Lalong-lalo na kapag hindi sila mukhang strikta. Yung masayahin silang kausap mga ka-baby loves, no, kapag nagpakilala sila. Makakukuha ka ng good energy at ang good energy na yun mga ka-baby loves, no, matatakpan yung kaba mo or yung takot mo, no, kapag maitatanong sila. Yan yung maganda kapag sila yung unang nagpakilala at hindi ikaw. And ano pa? Next is mga ka-baby loves, no, kapag tayo ay nagpakilala, syempre kapag sinabi sa atin na introduce yourself, tell me about yourself, mga ka-baby loves, isalin nyo na rin yan pasunod-sunod pati yung background nyo, yung experience nyo mga ka-baby loves, no, sasabihin nyo na para isahan lang at hindi siya putol-putol. Kumbaga, ang pagpakilala nyo sa inyong sarili mula umpisa, kung sino ka, anong edad mo, taga saan ka, anong natapos mo, experience mo, ilan kayong magkakapatid, mga ka-baby loves. Kumbaga, pasunod-sunod mo na yan sasabihin para mas mapabilis or hindi ka mawala sa passing, kumbaga, mga ka-baby loves. And imposible naman na hindi mo masabi yung about sa sarili mo. Pag intro, yan. Pagpakilala lang, hindi mo kaya, paano na lang yung mga tanong or mga follow-up question. Kaya mga ka-baby loves, no, mas maganda talaga na maunang magpakilala yung employer para yung employer na magpakilala sa'yo kung ano yung, paano siya magsalita, kung masayahin siya. Swerte mo kung masayahin siya kasi makakuha ka ng good energy at matatakpan ng good energy na yun yung kaba mo mga ka-baby loves, no. Grabe, ayun ay swerte mo or good yun. Pangatlo, mga ka-baby loves, una is tell me about yourself or during employer's interview mga ka-baby loves, swerte mo. Unang tips to ha, swerte mo kapag ang unang nagpakilala is yung mga employer bago ikaw. Kasi mga ka-baby loves, unang tips na i-share ko sa inyo mga ka-baby loves, no, grabe, tapusin nyo yung video na ito kasi marami akong tips na i-share sa inyo. Kapag hindi mo narinig yung tips na inaantay mo mga ka-baby loves, no, wale. So, sayang. Grabe, sayang talaga. Kaya kung ako sa'yo, tapusin mo yung video na ito at huwag mong kalimutan ha na i-like mo ang ating video kasi makakatulong din yan sa akin. First tip na i-share ko sa inyo mga ka-baby loves ay ito na. Ang swerte mo kapag ang unang nagpakilala is yung amo. Ano nga ba ang unang conversation nyo? No? Unang conversation talaga na nangyayari is intro or introduce yourself. Kung hindi ikaw ang unang mag-intro is yung employer. Ngayon,
ang mangyayari kapag sila yung unang nag-intro sa kanilang sarili, sila unang nagpakilala ay swerte mo dahil example kapag ang employer na nag-interview sa iyo mga kabiblabs is masayahin, no? Nag-smile sila kasi kadalasan hindi isa nag-interview sa iyo. Pamilya yan sila, pati yung anak nila, mga kabibilabs, gusto ka nilang makita. So, possible na kabahan ka talaga. Hindi yan nawawala sa interview yung kinakabahan ka, medyo natatakot ka. Kaya, kung ang employer yung unang nagpakilala ay swerte mo dahil kung yan ay masayahin, ay makakuha ka ng good energy mula sa kanila mga kabibilabs. At ang good energy na yun mga kabibilabs ay matatakpan yung kaba mo or takot mo. At kapag natakpan yung kaba mo or yung takot mo is maglalabas siya ng good energy kung paano mo i-apply yung mga sasabihin mo or yung mga dapat na pagkakasunod-sunod ng mga gusto mong sabihin kung paano ka magpakilala sa kanila. Ganun siya kaganda mga kabibilabs kapag ang unang nagpakilala is yung mga employer. At makakakuha rin tayo sa kanila no kapag sila yung unang nagpakilala ng kung paano natin sila pakikitunguhan. Siyempre mga kapabilabs no, inhale exhale lang kayo kapag kayo ay in-interview na ng employer. So, importante na nakasmile kayo as in yung ibigay nyo na yung 101% na energy nyo, yung saya nyo para makuha nyo yung atensyon ng mga employer nyo na masabi talaga nila, oh okay talaga tong magiging kasambahay na ito kasi nga ganito, ganyan, masayahin, hindi siya, kumbaga hindi siya moody, ganyan siya mga kababilabs kasi dito importante na masaya kasi kapag hindi ka laging yung nakasmile is bad luck yan sa kanila. So yun po kadalasan na paniniwala ng mga tao dito o yung mga amo. So next mga kabibilabs, kapag natapos tayong siyempre, paano nga ba magpakilala? Example naman dyan. So, ay grabe, ito na. Paano nga ba magpakilala? Siyempre, i-introduce mo yung sarili mo. My name is Kyvie Black, I'm 28 years old, married to this man, Bagnutin, 28 years old, and ayan, I live in Davao, and I have 4 siblings, 2 boy, and 3, I have 2 brother and 3 sister, ganun siya mga kababilabs, and I am 5th in my family, ganun. And my experience is, ganyan sa mga kababilabs, sabihin nyo yung mga experience nyo, tapos sasabihin nyo, I serve in 5, like sa akin, no? My experience is I work in Saudi Arabia for 2 years. I serve a 5 member of their family. No? Ganun siya mga kabibilabs. My boss and my madam. Ayan. Tapos, 1 boy, 4 years old, and 1 girl, 9 years old. Ganun siya mga kabibilabs. Ganun ako nagpakilala noon sa aking employer. Talagang minimorize ko yan mga kabibilabs no, para hindi na ako paulit-ulit pa na kung may kulang-kulang ay itatanong ulit nila. So hindi ko, kumbaga kapag ganun ang nangyari, mawawala talaga ako sa passing. Kaya minimorize ko talaga yan, yung date, lahat-lahat yung pagkakasunod-sunod, memorize ko. Kaya alam nyo ba, nung ako ang nagpakilala, ay hindi nila ako tinanong ulit sa mga background, ganito, ganyan. Kung ano ba yung ilan na yung edad ng mama at papa ko, mga kabibilabs, no? Hindi na nila tinanong kasi nga, nasabi ko na lahat at ang bilis lang ng pagkasabi ko tapos talagang malinaw siya kasi nga grabe, todo practice talaga ako noon. Intro lang yan mga kabibilabs ha. Sa intro pa lang tayo. Paano lang yung mga Q&A mamaya? Ang Q&A pala natin mga kabibilabs is babasahin ko na siya, no? Para mas malinaw para sa inyo. Ito po ay reviewer galing sa agency at lahat ng mga itatanong ng employer ay nakalagay na siya dito mga be.
nakalagay na siya dito. At ito yung gusto kong i-share sa inyo, mga tanong na hindi talaga nawawala kapag nag-i-interview yung mga amo dito sa Hong Kong. At paano tayo makapasa. Ganon. Next is, pagkatapos